Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Maraming salamat. So, yung first message po ninyo is your energy is valuable, so protect it well. Okay? Strength, boundaries, amulet, yan. So, feeling ko dito kailangan ninyo rin dito yung energy ninyo, as in yung physical energy ninyo, yung vitality ninyo, yung inner strength ninyo, kailangan ninyong protektahan yan, no? Whenever you are feeling tired, whenever you are feeling depleted, agad-agad, no, gawan ninyo ng paraan na maibalik ninyo agad ito. Magpahinga, mag-breathing exercises kayo para pati yung concentration ninyo, yung isip ninyo, maging maaliwalas, no? Maging maluwag, kumbaga, ang dibdib ninyo, yung ganon. Kasi mas maganda na dapat lagi tayong on top of our health, no? Maganda ang pakiramdam natin, hindi tayo, pagpagod tayo, na ipapahinga natin. Kung ang isip natin pagod na rin minsan, 'di ba, nakakaramdam din tayo ng kapaguran sa isip, kaya kailangan nating i-relax agad 'yan. Gawan natin ng paraan na wag na tayong ma-stress, no? At mas maganda ang ganon para nasa balanse lang ang lahat, para okay lang ang pakiramdam ninyo. Okay? So, maaari din na ngayon kailangan din ninyo na protektahan din naman ang inyong energy field, no? Kailangan din ninyong protektahan yan, and surround yourself, no, with positive thinking people, surround yourself with happy people, yung mga ganon, kasi yung mga positibong tao, 'di ba? Positibong mag-isip, masaya lang, kumbaga walang masamang tinapay sa kanila. And that is the kind of people na maganda nating ipaligid sa atin para lagi man natin silang kausap, lagi man natin silang kasama, yung kind of energy din na pwedeng dumikit, no, si energy field natin coming from them is also positive, 'di ba? Kaya make sure also that you are choosing the people na you are dealing with, no? Lalo na yung mga pinipili ninyong kaibigan, 'di ba? Yung mga ganon. At saka kahit kunyari sa trabaho, 'di ba? Na mapipili naman natin yung sino yung mga taong iaano natin, no? Pakikisamahan, 'di ba? Or sasamahan, yung ganon. So, and also importante na mag-set kayo ng personal boundaries. Healthy personal boundaries is very important din sa kahit anumang klaseng relationship. Kasi napakahalaga na alam ninyo kung ano ang limitations ninyo. Ganon din, no? Yung mga tao that you are dealing with, dapat aware din sila, no, sa kung ano man ang limitasyon nila sa'yo, ano yung mga pwede at hindi pwede nilang gawin or sabihin sa'yo, 'di ba? Kasi matuto kayong mag-no, no? Matuto kayong mag-say no. Kasi hindi yan kahinaan ng loob, no, na magre-refuse kayo ng kung talagang ayaw ninyong gawin, ayaw ninyong yun ang mangyari, 'di ba? You can say no, hindi yung kahinaan ng loob, but that is a way of expressing how strong you are, no, na mapapanindigan ninyo kung ano yung gusto ninyo, kung ano ang talagang naiisip ninyo, hindi ba? Don't say no when you are meaning don't say yes when you are meaning no, 'di ba? Kasi kabaliktaran 'yun ng kung ano ang totoong truth ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang kaganapan. And I would like to remind you po, no, na bukas na for channel memberships yung ano natin, yung channel. Kaya if you are interested, so please check it out. Thank you. We have the Chess Queen, trust and strategizing. Yan, magtiwala kayo. No? Hindi lang sa inyong mga kakayanan, hindi lang sa inyong sarili, but also magtiwala din kayo sa divine plan. Okay? Kasi the divine universe has a plan for each and every one of us, kaya magtiwala kayo. At saka,
maaari na sa ngayon kailangan ninyong pagplanuhan ang mga bagay na iniisip ninyo. Baka merong mga iniisip kayo na gusto ninyong ma-achieve, gusto ninyong makuha at a certain period of time. So maybe now is the time for you to strategize at hindi magandang tatalon agad tayo sa isang sitwasyon na hindi natin pinag-aralan, hindi natin pinagplanuhan at hindi pinag-isipan, no? So maybe now is the time that you need to strategize, you need to think, no, kung ano yung gagawin ninyo, what are the steps that you are going to take, no? Para nang sa gayon makasiguro kayo na kahit papaano meron kayong plan A, plan B or plan C, hindi ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. And before that, I would like to say thank you for everyone na sumusuporta sa aking channel. Thank you for being here. Thank you for subscribing and also maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, pati na rin sa mga nagsisend sa akin ng donasyon through super thanks. Maraming salamat po for your generosity. May God bless you more. So, sa unang paunang message dito for you sa tarot, we have 7 of Cups. So, marami kayong opportunities na mai-encounter sa ngayon. There could be a lot of various opportunities coming your way. Depende yan sa inyong sitwasyon. But since katabi niya si Magician, pwede na yung mga opportunities na to are the things na pwede ninyong magamit para ma-carry out ninyo kung ano man ang ma-carry out ninyo ang kung ano man ang mga bagay na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Diba? Those could be the ingredient or ingredients para pag-take action na kayo, makasimula na kayo mag-take action towards whatever it is that you are manifesting sa buhay ninyo or whatever it is that you want to manifest in your life. No? Kung ano man ang mga dreams ninyo, ano man yung mga goals ninyo, yung ganon. No? At possible din na ang iba sa inyo rito is also magsisimula na mag-take action, no? And that could be because of the opportunities na lumalapit na sa inyo. Sa ngayon, siguro sisipagin na kayo at mawawala na yung procrastination ninyo, yung pagdadalawang isip ninyo, no, na gawin na kung ano man ang mga bagay na kailangan ninyong gawin para makalapit na kayo doon sa pagtupad ng inyong mga pangarap or pag-achieve ng inyong mga goals, no? Kasi dati, wala, no? Siguro, hindi kayo, alam mo yun, yung nagdadalawang isip kayo na magsimula, no, na mag-take action because you know na wala pa kayong ganito, wala pa kayong ganon. Yung siguro kulang pa, no? But ngayon, maybe these opportunities, eto na yun yung kailangan ninyo. Kaya you are going to take action na. You're going to start getting on your feet na and take action, no? So that's good. And things are going to change, no? There are so many changes na pwedeng dumating sa inyo. At you need to be ready for it. You need to be ready for anything. You need to be physically, mentally, emotionally ready for anything kasi mabilisan ang transition dito, no? Sa mga kaganapan sa buhay ninyo. With this, na it's going to rush towards you, yung mga pagbabagong ito. So, that could be related as well to these opportunities, no? Na mga pagbabagong mangyayari. Kaya, you need to be ready for anything na pwedeng dumating, alright? Para hindi kayo maaligaga, hindi kayo ma-confuse, hindi kayo magulat, no? With the 10 of Cups, this is happy family, no? So, maganda yung takbo ng samahan ninyo sa pamilya, no? Maganda ang takbo ng relationship ng bawat isa sa pamilya rito. Pagdating sa kung ano yung mga needs ninyo, anong mga needs ng pamilya ninyo, ano yung wants ng pamilya ninyo, ay maaring nandito na. Maaring napoprovide mo na yon sa kanila, no? Kaya masaya ang bawat isa. They are very happy
na magsama-sama kayo, ini-enjoy ninyo yung company ng bawat isa, at blessed kayo, no? You are feeling blessed, kaya merong ano dito, contentment, satisfaction, fulfillment na nararamdaman kayo, pati na rin yung the rest of your family. Kaya napakaganda na masaya ang bawat isa, no? Masaya ang bawat isa dito. Kaya pagpatuloy ninyo yon, na parang ito yung bunga ng pagsisikap ninyo. Kasi feeling ko, this is the kind of life that you've been wanting to have, no? Na masaya ang bawat isa, walang away, walang kulang. Kung ano yung mga gusto ninyo, ano yung kailangan ninyo, nandiyan dyan yung gano'n, no? Kaya good luck sa'yo. With the King of Swords, ang napipick up ko dito, baka kayo ay isang very influential person. Kasi maaaring kayo to, Scorpio, baka isa kayong nasa mataas na posisyon sa inyong trabaho, no? Baka you are a very wise person, po pwede rin na you are a professional, at maaaring lapitin kayo ng mga tao, no? Lapitin kayo ng mga tao na kailangan ng tulong, kailangan ng advice, kailangan ng professional opinion. So siguro isa ka doon sa mga tao na mayroong expertise, ng kadalasan yun ang kailangan, no, ng mga tao. So naririnig ko banker, kaya siguro sa bangko kayo nagtatrabaho, or pwede rin na pwede rin na sa isang hindi bangko pero maaaring financial institution din, no, na maaaring ganun. So we have Seven of Swords. This is a warning, no, para sa'yo, kasi this is an energy of liar, cheater, and stealer. Okay? Maaaring meron ditong nagmamatsyag lang sa'yo kung kailan kanila mabudol, kung kailan kanila maloko, kung kailan kanila mapagsinungalingan, no? Kasi ano to very negative energy, no? So pwedeng meron kang energy surrounding you na ganito, kaya kailangan mo na gawin mo ang lahat para maprotektahan mo yung sarili mo. Okay? Gawin mo ang lahat para maprotektahan mo yung mga valuables mo. Okay? At tangible and non-tangible, kailangan protektado mo siya para nang sa gayon hindi ka nito maisahan na kung sino man ito. Okay? So tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo, or this is your final message na pala. You have self-care. Spoil yourself in the moonlight. Ayan. So, maaaring matagal na ninyong hindi ito nagagawa. No? Maaaring kayo ay laging busy. Maaaring lagi kayong maraming pinagkakaabalahan at hindi ninyo naaalagaan ang inyong sarili. So, now is the time for you, no? To take care of yourself. Okay? Habang inaalagaan ninyo ang maraming tao sa paligid ninyo, pamilya ninyo, wag din ninyong kalimutan ang sarili ninyo. Alagaan nyo din ito. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.